No? And itong pinapag-aralan natin ay hindi ito usually alam ng napakarami. At ito ay dapat ninyong ma-inform. Lahat ng mga members ng CBBC ma-inform dito. Dahil marami kayong mamimiss at maraming bagay na masurprise ka lang. Ito parang lang itong a little glimpse lang ito of what should be done. Hindi pa talaga ito, mas marami pa yan dyan. Ang specific talaga nasa kay God Kaya maraming mga Kristiyano patumpik-tumpik sa paglilingkod, hindi kasi nila naunawaan kung anong in store, what will happen in the future, anong mangyayari sa'yo pag unfaithful ka, anong mangyayari sa'yo kung backslider ka, anong mangyayari, nandito lahat. At kinakailangan ng mga ngaral, sinabi ko nga sa mga young people natin, ito mga bago i-absorb ninyo. Darating ang oras na ibabalik ang Sunday School at itong ituturo sa Sunday School. Isa-isay natin ito, isa-saturate natin ito hanggat hindi ito na well-informed sa mga members natin. Sabi ko, kayo mga bago, mag-ready kayo dahil darating ang oras, kayo ang magtuturo nito kasi kayo mismo ang nakapakinig at natapapanood. Amen? At aralin yan isa-isang segment. Amen? Kaya sabi ko kay September nga, kinakailangan, kuhanin mo nito kasi ikaw na dating araw Amen? Pero nandyan naman sila And I'm really thinking, Pastor Ewan, this is just today, but I'm thinking na pag may mga conference tayo, Conception Bible Baptist Church will hold a conference over there. Hindi ito mawawala. Nandyan lagi to. Titayo ka lagi at magtuturo nito. Dalhin natin ang antiki, dalhin natin ang aklan, dalhin natin to doon. Papuupuin natin yung mga pastor. Tapos they will cast all the questions. Sige, tanong nyo lahat. Amen ba? Okay? Naka-record na ba yan? Okay, thank you very much. So, tawagin na natin. After this, okay, after this meeting, mayroon na? Naka-record na? Okay. After this meeting, mga kapatid, we'll take an offering. Amen? We'll take an offering. Si Pastor Erwin, aalis na rin yan. He will be the one standing in our Bible college over there. He will lead. Of course, assisted yan ng mga iba pang Brando, assisted by some of our preachers na nandito. So, siya po yan ang kakunta ko doon. Mahirap lang talaga doon sa lugar ng ating Bible college kasi signal, yun ang pinoproblema nila. No? But I hope and I pray that this will be really a great blessing to all of us. It was already a blessing to me. And I really believe it should be a blessing to each one. Okay, Pastor Erwin Rimos, you come and kung ano ang dapat, sana matapos natin yung isang segment lang, no? Matapos? Okay, sige. Okay, salamat po, Pastor Cyril. At magandang gabi po sa ating lahat. Uulitin po natin ang pagkasunod-sunod ng mga events. But tayo po ay magpo-focus sa tatlong future judgment. Para po makita ninyo at makita nating lahat kung ano ang ating pinaghahandaan. Ayan po. Ang tatalakayin natin na magpo-focus tayo dito po sa judgment seat of Christ, dito po sa judgment of the living nation, and then dito po sa great white throne judgment. Ayan. So, tayo po ay tumayo at basahin natin ang salita ng Diyos. 1 Corinthians 15, verse 57 to 58. At nais ko pong sabihin sa inyo, lahat ng ating ginagawa at pagpapagal, lahat ng ating sakripisyo ay hindi po walang kabuluhan. Ito po lahat ay naka-record at ito pong lahat ay may reward. Basahin po natin ang verse number 57. 1 Corinthians 15, verse 57. Ready, begin. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Mas malalasap po natin yung kahulugan ng is not in vain in the Lord kung malalaman po natin itong judgment seat.
at kung ano po ang mangyayari. Tayo po ay manalangin, Amang Banal, Dakilang Diyos, kami po ay nagpapakumbaba sa bawat mga sarili namin at hinihiling namin ang banal na Espiritu ang siyang mangusap po sa aming mga puso't isipan nang sa gayon ang pag-aaral na ito ay isang pag-aaral na magbubukas po ng aming mga mata at ng aming mga knowledge, Panginoon, na makita namin ang future at maging clear po ito sa amin. Salamat po sa gabing ito in Jesus' name. Amen and amen. So tayo po ay magsimula dito sa verse na ito na sinabi po, your labor is not in vain in the Lord. Verse 57, but thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Yung victory na sinasabi, yun po yung victory that overcometh the world. 1 John 5 verse number 5, who is he that overcometh the world? But he that believeth that Jesus is the Son of God. Tayo po na sumampalataya sa Panginoon, we can overcome the world. Ibig sabihin na lahat po ng ating makakasalubong na problema, maging po ang kamatayan ay na-overcome na natin dahil meron po tayong buhay na walang hanggan. At sabi diyan, kapag tayo po daw ay nagtrabaho, nagpagal, naglingkod, hindi daw ito maging walang kabuluhan. Sa mundo po, itinanong ng the preacher, according to Ecclesiastes 1 verse 3, what profit had a man of all his labor that he take it under the sun? Tayo po may profit lahat ng ginagawa natin. Basta't ito po ay under sa authority ng ating local church. Kahit na yung pinakamaliit at pinakasimpleng bagay, iyan po ay may kabuluhan. 1 Timothy 6 verse 7, we brought nothing into this world, it is certain that we can carry nothing out. Wala tayong kukunin na physical, na material na bagay dito po sa lupa. Ang madadala lang po natin sa langit ay yung mga kaluluwa po na ating nawin sa Panginoon. Yung material, wala. So, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ipinadala po ng God the Father si Jesus Christ nung siya po ay nag-incarnate. Ayan. And then, ang ginawa ng banal na Espiritu, ang Diyos banal na Espiritu, He prepares the body of the Lord Jesus Christ. So, kung atin pong pag-aaralan, dalawa po ang bumaba nung incarnation. Dalawa ang bumaba. Kasi, lagi yan, magkakasama silang bumababa. Yung pong nag-confound ng language, dalawa din sila. Let us go down and confound their language. God the Son and the Holy Spirit. Dalawa sila. Pero yung God the Father po ay hindi yan umaalis. James 1:17. Ayan. Pagdating po ng crucifixion, si Jesus Christ ay ipinako, promise niya po sa thief na today thou shalt be with me in paradise. Ang paradise po na yon, ito po yung Abraham's bosom sa ibaba. Dahil sabi po ng Bible sa Matthew 12:24, as Jonas were 3 days and 3 nights in the heart of the earth, also the Son of Man be 3 days, in the whale's belly, also the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. 12:24. Mali. Baka 42. Mali din. Tignan natin. Typographical na naman po yan. Basta yun po yung pagkasabi, as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Ayun, sa taas. Hindi po ayan. So 3 days and 3 nights po, si Jesus Christ ay nasa heart of the earth. Ito po ang kanyang pinuntahan. Yung Abraham's bosom, which is paradise. Kasi sabi niya doon sa ipinako po, today. Today. Yung araw din na yon na sila ay mamamatay. Magkakasama silang dalawa na bababa in the heart of the earth, in Abraham's bosom. Lugar po ito ng mga saved. Kung saan nakikita ni Abraham in Lazarus yung rich man sa kabilang banda. Ayan. Kaya po 3 parts yan. 1, 2, 3. Nandito po yung rich man. Nandito po yung paradise. Ayan. Nasaan po yan? In the heart of the earth.
Tapos, pagkatapos po nun, nung na-resurrect na si Jesus Christ, ito pong paradise na ito is caught up into the holy city according to Matthew 27:51 to 53. Ayan, nandun na po siya sa holy city. Kasama na si Jesus Christ nag-open ng door. Pero after that, si Jesus Christ po ay bumalik pa dito sa church at nag-spend pa ng mga days. 40 days pa. Tapos nag-ascend po siya. And then after that, nagkaroon ng Day of Pentecost. Nung nag-ascend po siya, bumaba naman ang banal na Espiritu sa promise niya. I will pray the Father that He will give you another comforter. So yung actuality po niyan, umakyat si Jesus, ascension, bumaba ang banal na Espiritu, iyan po ay Pentecost. Ngayon po, ang banal na Espiritu ang may ministry sa atin. Kaya ngayon po, ang banal na Espiritu siya ang nagko-convict. Ayan, sa atin po, sa panahon natin. Ito na po yung present natin sa church age na po tayo. Dito sa church age po, ay merong maliligtas kapag sila ay sumampalataya sa Panginoon, tumanggap kay Jesus Christ. Dalawang klase po ang mga maliligtas. Yung iba, mababaptize at maglilingkod, katulad natin. Yung iba ay masisave lang, pero hindi sila makakapaglingkod dahil nga, mahal nila ang sanlibutan. Yung iba naman ay tatalikod. Yung iba naman ay magbabackslide. Pero lahat po ng tumanggap ay mararapture. Yan po ang inaantay natin. So yung rapture po na ito, lahat ng sumampalataya ay mararapture. Bakit po, Pastor? Sigurado po na lahat ng sumampalataya tumanggap sa Panginoon ay mararapture. Bakit? Meron tayong 3 proof. Meron pong 3 seal, tatak, na itinatak sa atin nung araw na tayo'y tumanggap sa Panginoon. Yung unang seal, alam natin yan, the seal of the Holy Ghost. Yan po yung Ephesians 4:30. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed, past tense po yan, sealed, until the day of redemption. Kaya pag magra-rapture po, sasama ang banal na Espiritong aakyat, bababa na naman si Jesus Christ. From third heaven, in the clouds, to meet the Lord in the air. So aakyat ang banal na Espiritu sa rapture, bababa naman si Jesus Christ. Pero po, dito lang sa first heaven. Hindi siya aapak sa lupa. Yan naman ang sinabi sa Ephesians 4:30, until the rapture. Itong silyo po na ito, this is called the seal of the Holy Spirit of promise. Yan po yung promise, Ephesians 1:13. Yung promise na ang sinumang sumampalataya at tumanggap ay may buhay na walang hanggan. Ayan po. Sealed. Oh, kailan po yan mayayari? In whom ye also trusted. Pagkatapos na ikaw ay sumampalataya, after that you have heard the word of truth, pagkatapos na ikaw ay siniran ng salita ng Diyos, the gospel of your salvation, yung repent, believe, and call, in-apply sa'yo. Also, after that ye believe, tumanggap ka. Pagkatapos po, ye were sealed, past tense, with the Holy Spirit of promise. At yung seal na yan is, simula nung tumanggap ka, hanggang sa rapture. Kaya hindi mawawala ang salvation. Sa Holy Spirit pa lang po yan. Pangalawa, yung seal of the Father. John 6:27. Labor not for meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you, for him hath God the Father sealed. Tignan po ninyo. Yung may everlasting life daw, yun yung may sealed ng God the Father. May sealed din tayo, yung pangalawang sealed na yan.
So, hindi lang po ang banal na Espiritu ang naglagay ng selyo sa souls natin para maligtas tayo. Pati ang Father ay may seal din sa atin. Pati po si Jesus Christ, meron ding sealed. 2 Corinthians 1, verse 19 to 22. For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, even by me, and Silvanus and Timotheus, was not yea and nay, but in him was yea. For all the promises of God in him are yea, and in him amen, unto the glory of God by us. 21. Now he established us with you in Christ, and anoint us is God. 22. Who had sealed us, and had given the earnest of the Spirit in our hearts. Ibig sabihin, yung Christ na sinasabi ng verse 19 ay naglagay din ng selyo sa atin. Na ang ibig sabihin, tatlo po ang ating selyo. Kaya hindi pwedeng mawala ang ating kaligtasan. Sure na sure po ang ating salvation. Kaya mararapture, kahit na po yung pinirtsingan natin sa daan, kahit na yung sinira natin sa bus, lahat ng tumanggap ay mararapture dahil nga whosoever. Wala po kasing kinalaman ang simbahan sa salvation. Si Jesus Christ lang po talaga ang nakakapagligtas. Ngayon po, we are preparing for the judgment seat of Christ. Ito na yung piniprepare natin. Na sinasabing lahat daw ng ating labor ay hindi walang kabuluhan sapagkat lahat ng ito ay i-reveal dito po sa judgment seat. Tingnan po natin kung ano ang mangyayari dyan sa judgment seat na yan. Your labor in the Lord is not in vain. Ibig sabihin ng in the Lord, in Christ. Lahat ng pagpapagal mo pagkatapos mong maging in Christ. So in the Lord ka na. 1 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Pagkatanggap mo sa Panginoon, ikaw ay in Christ. Christ in you. You in Christ. Ikaw ay in Christ, si Christ naman ay nasa iyo. Nagdwell siya sa iyo by faith. Yung labor mo daw, kapag ikaw ay saved na, pag tumanggap ka na, John 1:12, pag naging anak ka na ng Diyos, hindi na daw na walang kabuluhan ang iyong pagpapagal. Pero pag hindi ka tumanggap, isang malaking tanong ang lahat ng iyong accomplishment. What shall it profit a man of all his labor that he take it under the sun? Kasi walang patutunguhan yan, iiwan natin lahat yan. Pero pag ikaw ay in Christ, pag ikaw ay saved, lahat ng iyong pagpapagal ay meron ng patutunguhan. Tingnan po natin. Acts 2 verse 41 to 42, pagkatapos mong maging in Christ, ikaw ay dapat maging in church. Kasi, they that gladly receive His word, ang next na step ay magpabaptize. Kaya kayo po na tumanggap na sa Panginoon at sure na ng inyong kaligtasan, wag na kayong mag-antay ng next pang pandemic para magpabaptize kayo. Kasi sabi po dyan, no? They that gladly receive, masaya ka bang tumanggap? Yes. O dapat mabaptize ka. Para ano, pastor? And the same day, there were added unto them about 3,000 souls para maidagdag ka sa church. Ito na po yung enrollment ng ating paglilingkod. Mag-e-enroll ka na. Hindi po pwede na tayo ay gagraduate kung hindi tayo naka-enroll. Bakit, pastor? Sayang ang marami mong pinagpaguran at ininvest at pinaglingkod kung hindi ka i-baptize, kapatid, sa isang local church. Sayang yun. Meron nga kaming na ang dami na nilang ginawa, ayaw pa rin magpabaptize. Hindi po maidagdag ang iyong mga ginawa, hindi maa-accredit kung hindi ka baptize. Tapos po kung nabaptize ka dito, hindi ka pwede maglingkod sa kabila.
Sino pong nag-enroll dito sa inyo na nag-aral doon sa kabilang school? Nag-gumraduate? Kaya wala pong transfer of membership. Kung magta-transfer ka man ng membership, kukunin mo yung membership mo rito, kukunin mo yung recommendation, good moral yon ng pastor mo, i-recommend ka doon sa kabilang church na dahil malayong-malayo na, kasi nasa Amerika na, alangan naman nalilipad ka pa rito para dito ka magsimba. Pero hindi na po yan mahirap ngayon dahil meron ng live. Kaya nga po kami sa membership code namin, nandoon sa number 9. My membership is void even if I go abroad. Isa po yan sa pipirmahan mo. Na kahit lumabas ka man ng bansa, ay member ka pa rin ng simbahan mo, mawawala lang yung membership mo sa simbahan mo pag lumabas ka na ng mundo. Pag pumunta ka na sa kabilang buhay, doon pa lang mawawala. Ganun po katindi. Bakit? Yung paglilingkod po natin dito sa church ay hindi nakabase kung gaano kalaki ang church, gaano kaganda, kundi yun po yung personal investment mo sa paglilingkod mo sa Panginoon. Personal involvement mo. Yun po ang binibilang ng Diyos. Silip po tayo sa judgment seat. Tingnan po natin. Yung pangalawa na hindi magiging walang kabuluhan na iyong pagpapagal, una po yung labor in the Lord. Yung masave ka muna, tapos mabaptize ka, tapos maglingkod ka, may mga reward yun. Pag nag-quiz ka, may grado yun. Pag parang hindi ka makakapasa, mag-project ka na lang. Pero hindi mo rin magagawa yon, hindi ka pwedeng magpasang awa kung hindi ka naka-enroll. Napaka-importante po ang water baptism. At tatandaan natin na yung school ay pwede siyang mag-drop at pwede siyang mag-disqualified ng isang estudyante. Iyon naman yung church discipline na pwedeng gawin ng pastor at ng church sa kanya. Pwede yon. Pwede namang mag-drop out ang estudyante, yung mga tumalikod nag-drop out. Kaya pagdating ng graduation, wala silang ribbon. Wala silang medal. Kasi nag-drop out sila eh. Kaya kayo pong nag-drop out at nag-backslide, bumalik na po kayo. While there's still time. Balik po kayo. Kasi wala pong church na naglalayon na ang kanyang mga miyembro ay mapariwara, lumayo sa Panginoon. Hindi yun kalooban ng Diyos. Kalooban po talaga ng Diyos na bumalik po tayong lahat sa paglilingkod at magpatuloy at sama-samang gagraduate sa rapture. Ayan po. Pangalawa, your labor for the Lord. Una po, yung in the Lord, ibig sabihin yung authorize. In the Lord, in the church. Pangalawa, for the Lord. 2 Corinthians 5 verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, whether it be good or bad. May reward po ang good, may reward din ang bad. Yung bad, pastor, ano yung reward nun? Wood, hay, and stubble. Yun ang reward niya. Pag dumaan yun sa apoy, masusunog. Yung good naman, gold, silver, precious stone. Pag dumaan yun sa apoy, hindi yun masusunog. Kaya pag kayo po ay nagbigay, dapat gold. Anong ibig sabihin nun? Busilak ang inyong puso. Pag kumanta, dapat gold. Ibig sabihin, yun na po yung pinakamataas at yun ang pinaka-the best. Class A. Ayan. Your labor for the Lord, para sa Panginoon. Revelation 22 verse 12, behold, I come quickly, and my reward is with me to give every man according as his work shall be. His work, yan po ay tumutukoy sa sarili mong ginawa. Di ba po, mayroon tayong tinatawag na tawag dito, group activity. Pero po, yung pagbabasihan ng Panginoon is yung individual involvement. Hindi mo pwedeng sabihin na ang reward ng konsepsyon. May reward kayo. Pero po, yung pagbibigay ng reward na yan ay individual.
Hindi ka pwedeng makiangkas. Bakit, pastor? Kasi sabi ng Bible, everyone. Everyone will receive according to his work. Kaya, yung sarili mo talaga. That is why, kahit na walang nakatingin, go! Kahit walang nanonood, kahit walang nag-a-appreciate. Tingnan nyo yung mga kasama ko pong mga pastor. Kasi alam nila na everyone, kahit walang nakatingin, kahit na wala ako, kahit na ano, talagang maglilingkod sila. Kasi alam nila yung everyone na yan, his work na yan. Tingnan po natin. Revelation 11:3. At dapat wag mo yang bitawan. Anong ibig sabihin na wag mong bitawan? Bilangin nyo po yung mga araw. Bilangin nyo yung mga linggo. Bilangin nyo yung mga taon. Bilangin nyo yung lahat ng sakripisyo nyo simula nung naglingkod kayo sa Panginoon. Tatalikuran nyo ba yun? Yung iba, konting diferensya lang, pastor. Tatalikod na sa Panginoon. Konting discouragement lang, tatalikod na sa Panginoon. At tatandaan nyo, hindi po natitisod ang isang tao sa malaking bagay. Natitisod ang isang Kristiyano sa napakaliit na bagay. Kasi yung maliit, di ba, doon ka natitisod? Kasi hindi mo nakita, ang liit lang, pero tinamaan mo, natisod ka. Kasi pag malaking bagay, hindi ka matitisod. Ano mangyayari sa'yo? Mabubukulan ka. Kasi mabubunggo ka doon sa malaking bagay eh. Oh, anong ipong ibig sabihin? Maraming natutumba dahil sa mga simpleng bagay. Simpleng salita. Biro lang pala. Sineryoso mo. O natisod ka. Tapos, isasacrifice mo yung 15 years, 20 years, 30 years na pagsasama nyo. Tandaan nyo po ito. Ang church ay isang pamilya. Ang church po ay isang pamilya. Kung may magawa bang kasalanan ang kapatid mo, itatakwil mo ba siya, tatalikuran? Di ba tinitiis nyo? Sa pamilya nyo, kahit nagaano pa kasama, kahit nagaano pa yung ginawa niya, tinitiis nyo. Bakit pamilya? Ba't sa church? Bakit sa church? Ang dali-daling talikuran ng Kristiyano, yung church niya. Hindi lang po family ang church. Ang church po ay bride. At saka yung matindi doon, body. Ang church po ay katawan. At bride. At pamilya. Kaya ano man po ang mangyari, huwag niyong tatalikuran ang church niyo. Huwag niyong itatakwil ang pamilya niyo. Kung madadapa man tayo, sabay-sabay tayong madadapa. Kung tatayo man tayo, sabay-sabay tayo tatayo. Kung mabibigatan man tayo, sabay-sabay tayo mabibigatan. Sabi ko nga sa church, tinuring ko kayong anak. Ako ba tinuring yung ama? Opo. Dapat ganun kasi ang church eh. Ang dami na, tayo mga pastor, ang dami nating discouragement sa mga miyembro eh. Pero tinitiis natin yon. Kung sasabihin namin sa inyo po, matitisod kayo eh. Kung sasabihin namin yung mga discouragement namin. Pero bakit di namin kayo pwedeng bitawan? Dahil hindi lang kayo kapamilya, kapuso na, kapatid na, lahat na. Kasi ganun yung ano natin, ini-embrace natin ang simbahan. Kasi po, yun lang ang natatanging paraan para tayo pong lahat ay sabay-sabay na makaabot sa finish line. Amen. Pangatlo po, your labor for the glory of the Lord. In the Lord, for the glory of the Lord. Lahat po ng ating gagawin, wala na itong ibang tumbok, ay ang kaluwalhatian lang po ng Panginoon. Whatsoever you do, do all to the glory of God. 1 Corinthians 10:31. 2 Corinthians 4 verse 10.
For all things, ito po yung maganda, are for your sake, lahat ng bagay na nandito sa lupa para sa iyong kapakanan. 2 Corinthians 4 verse 10, lahat ng bagay na, tingnan po ninyo, 2 Corinthians 4 verse 15. 15 ba yun? O yan, 15. For all things are for your sake. Lahat daw kung ito, mga bagay sa mundo para sa kapakanan natin. Wala pong nangyayari sa buhay natin na hindi para sa kapakanan natin. Ang sarap po, tingnan nyo. That the abundant grace might through the thanksgiving of many redound to the glory of God. Yung pinakamasaklap, for your sake. Yung pinaka-blessing, for your sake. Yung pinakamadilim na dinadaanan mo, for your sake. For your sake lahat. Iyan, sabi ng Bible eh. Tapos lahat daw ng bagay ay tutumbok doon sa glory ng Panginoon. Kaya napakasarap po maglingkod sa Diyos eh. Ito na, dito na po tayo. Tingnan na natin kung ano yung magiging reward natin. The greatest or the greatness of our reward. Mag-umpisa po tayo sa Revelation 2 verse 7. Ano po yung matatanggap natin doon? Revelation 2 verse 7. And he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Para po yan sa atin. To him that overcometh, will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Dito po yun. Makakain natin yan. Kung isa yan sa mga reward, isa rin po yan sa mawawala doon sa mga hindi naglingkod. Yan, isa yan sa mawawala sa kanila. Next po, verse 10. Verse 5 po muna tayo. Verse 5. Verse 5 po yun, ano po? Verse 7. Verse 10 pala. Sige, verse 10. Verse 7 pala yung binasa natin. For none of those things which thou shalt suffer, behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, but ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, I will give you, or I will give thee a crown of life. Kaya isa din yan sa mga reward. Bakit? Kasi message yan to the church, to the 7 churches. Verse number 28. Para makita nyo po yung mga reward natin. I will give him the morning star. 27, itaas natin. Para kanino yan? And he shall rule them with a rod of iron, as the vessel of a potter, shall they be broken to shavers, even as I receive of my Father. Merong special reward. Anong tawag dyan? Morning star. Di ba yung mga general, may silang 3-star general, 2-star general, 1-star general. Yung iba naman, pag nasuntok, nakakita ng star. Pero tayo po, pag tayo'y naglingkod, meron tayong morning star. Ibig sabihin, special po ang reward na yan. Meron yan special din na paggagamitan. Ayan. Ano po ang paggagamitan dyan, Pastor? Yun ang hindi ko pa nalalaman. Pero basta isa po yan sa reward. Kasi message yan sa church. 28. Revelation 3 verse 5. 7 churches pa rin po ito. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angel. Doon po sa eternity, magkakaroon ng time na magtatawag lang ang Panginoon ng mga pangalan. Para lang marinig ng God the Father, at para lang marinig ng lahat ng mga angels. At kapag ikaw ay nag-overcome, isa ka doon sa tatawagin. Bakit? Kasi faithful ka. At kasi may crown ka. At may reward ka. Kaya gusto mong matawag? Alam nyo ba, pagka-graduation, yung palaging
Yung pag nag-graduation, tingnan po ninyo, yung palaging bumabalik sa stage, yung ang daming award. Nung nag-graduate po ako, ang dami ko ring award. Bakit to? Lahat ng ribbon ng mga graduates, nilagay ko sa akin, puno-puno po ako ng ribbon. Bakit? Kasi 2 beses lang po nag-aaral sa isang linggo. Tapos pasang-awa dahil pasaway. Pero ang daming ribbon. Kasi yung mga pinagtatapon nila na ribbon na graduates, nilagay ko sa sarili ko, ang dami-dami kong ribbon. Pero sana naman po sa paglilingkod, wag tayo maging pasang-awa. Verse 12, Revelation chapter 3, verse 12. Him that overcome will I make a pillar. Yan yung matindi. Kung si Jose Rizal, meron siyang pillar, tayo po, pag naglingkod tayo ng faithful, meron tayong pillar in the temple of my God, and he shall go no more out. Yan yung matindi. Hindi nalalabas, and I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is New Jerusalem, which cometh down out of heaven from God, and I will write upon him a new name. Ito po isang tanong. Kung yan ay pillar, haligi yan eh. Paano malalaman na yan ay pillar na yan ay nag-remind sa'yo at nagpapakilala na para yan sa recognition mo? Paano yung pillar? Halimbawa po, itong pillar na ito. Paano yan i-recognize na sa'yo yan? Ikaw yan? Di ba yung mukha mo nandun? Yan po yung mga monument. Di ba yan yung mga monument? Yung isa pang paraan, lalagyan ng pangalan mo. Pero kung lalagyan naman ng pangalan mo sa langit, pangit naman nun, vandalism naman yon. Yung po pwede po doon is yung mukha mo doon. Tapos, para si ano to? Tingnan nyo, nakakaano po yan, nakakaantig po yan. Isa yan sa mga reward. Revelation 3:21. 3:21. To him that overcome will I grant to sit with me in my throne, even as I overcome and am set down with my Father in His throne. Paano po yung to sit with me? Yung word po na with me. Ewan ko, paano yun? So, to sit with me, kung ito yung throne, baka, anong tawag doon? Uusog ng konti si Jesus Christ, tapos uupo ka sa tabi? Hindi ko pa po yun ma-explain dahil yun lang po ang nabasa ko sa Bible. Pero gaano yung katindi, kapatid? That you will sit with Him in His throne. To sit with me in my throne, even as I also overcome and am sit down with my Father in His throne. Minsan din, pag binasa mo ito, ano ba to? Pero hanggang doon ka na lang sa kayang abutin ng iyong pag-iisip. Amen? Doon lang tayo. Hanggang doon ka na lang. Kasi ganito yan. Pag sinabi ng Bible na hanggang dyan lang, hanggang dyan ka lang. Pag sinabi ng Bible na silent siya, silent ka rin. Pag sinabi ng Bible na mayroon siya, di mayroon ka rin. Isasagot doon. Yun, hindi pa. Pag na-discover nyo, balitaan nyo po ako. 3:21. Revelation 11:15. Ayan. Shall reign forever and ever. Reward din po ba yan? Yes. Wala pong expiry ang ating paghahari. Pag naghari ka sa millennial kingdom, ibig sabihin nun, maghahari ka na rin dito. Oo. Yung forever and ever na yan. Ito po, hindi kasi ito forever and ever pa 1,000 years lang ito Yung forever and ever, ito po dito. So, ibig sabihin, pag may reward ka rito, ikaw na rin yung maghahari doon. Revelation 20 verse 4 to 6.
And I saw thrones, and they that sat upon them, and judgment was given unto them, and the souls of them that were beheaded. Kahit na po yung mapupugutan dito, meron din silang reward. At ang reward din nila ay shall reign with Christ 1,000 years. Another reward po yan. Pero malalaman natin na galing po sila dito, yung kasuotan nila mayroong palm in their hands. Yun po yun, kakaiba lang. Pero magre-reign din sila. Kasama din po natin. So, baka kasama natin yung mga tribulational saints. Baka kasama nyo pa yung mga katabing simbahan nyo, yung mga Alam nyo ba na ngayon po, mayroong grupo ng mga Kristiyano na umaakyat sa bundok at nagtatayo sila ng mga buildings doon. Sa amin, kinapastor, mayroon na. Kasi mayroon silang tinatawag na how to escape the great tribulation. Opo, natatawa kayo pero ganun na ang inaano nila. How to escape the great tribulation period. Tapos nandun yung mayroon silang mga kit, yung survival kit. Yan, bumibili na sila nung pagkain na sobrang liit lang, tapos pagkakainin mo, 1 week na. Tapos po, inaano na po nila yung 5-minute crap na how to stay alive in the wild. Opo, alam nyo, hindi yan biro. Hindi po yan biro. Totoo yan, nangyayari na po yan sa amin. Na gumagawa na sila po ng mga tapos nagkakaroon na sila ng mga underground sa bundok. Bakit? Kasi talaga akala nila nandito na tayo sa tribulation period. Pero hindi po kasi ito magsisimula sa day 1 kung hindi magra-rapture. Kahit walang verse po, kaya natin patunayan na ang rapture ay bago ang tribulation period. Sa papaanong paraan? Pag tinanong mo sila, kailan tayo mag-uumpisa ng pagbibilang ng 7 years? Wala silang mahanap, kahit na buliskayin pa nila itong Bible, wala silang mahanap na umpisa. Kasi pag tinignan niyo mga kapatid, yung Statue of the United Nation, tingnan niyo po sa internet, kung ano ang pagkabanggit doon sa Revelation ng Statue of United Nation, ganun na ganun din. Yung scorpion, yung wings, yung lion, yung bear, yung paa niya, kung ano po yung picture. Yan talaga yung Statue of United Nation. Kaya sabi na, talagang na to. Kaso yung naman natin doon, sabi ng Bible, pag mangyayari ito, hindi pa ito nangyari noon, mangyayari at hindi na mangyayari ulit. Yung Dark Ages, mas matindi yung naranasan ng mga Kristiyano kaysa sa ngayon. Yung persecution, yung ilalagay sa plastic yung mga Kristiyano, nakatali, tapos tatalian hanggang masuffocate, hanggang mamatay. Hindi pa yon. Kasi nung una po, yung mga apostles, pinapahila sa kabayo, tapos po, magkabilaan. Tapos bibiyakin. Tapos magpapakulo ng tubig, tapos iano sila doon. Kung di kayo mantika, burn at the stick. Tortured. Mas matindi yun. Kaya pag nangyari ulit yon, hindi pa yon great tribulation. Much tribulation pa rin yun. Ayan. So yung reward po natin, napakaganda. Ito, anong mangyayari sa judgment seat? Hanapin mo, yung which was spoken in secret shall be proclaimed upon the housetop. Matindi ang judgment seat. Yung isinabi mo sa secret, hahayag yun. That it might be fulfilled which was spoken by the prophet saying, I will open. Ano yan? Hindi yan. Which was spoken in secret. Kaya mag-ingat tayo dun sa mga sinasabi natin. Mas mabuti pa, lagi kang kakanta kasi yung lyrics ng kanta, hanapin yung proclaim at so hindi ko na po nailagay yan dyan . Sige, dito po muna tayo. Yung i-judge po doon yung words. Matthew 12:36.
Kaya alam nyo, yung words natin, iingatan din natin yan. 12:36. But I say unto you that every idle word that a man shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Yung every word po, every idle word, mga walang kwentang salita. Ano po yung every? Bawat salita. Kaya pag marami kayo sinasalita na hindi magaganda, hindi totoo, bawat isang yon ay may reward din pala at mayroon din palang judgment yun. Kaya hindi po madali ang buhay Kristiyano. Kaya hindi tayo nagki-curse eh. Bakit? Kasi bawat curse mo, mababawas yun sa reward mo. At tingnan nyo po, every word ha, every word. Kaya pala pag nag-encourage ka sa kapwa mo Kristiyano, bawat sinasabi mo na encouragement at maganda at inspiring, may reward pala yun. Kaya wag na kayong tumahimik na mag-encourage. At kung hindi maganda ang sasabihin, tahimik lang. Tandaan nyo, meron pong unintentional at saka intentional na salita. Meron kasi, sorry, hindi ko napansin. Unintentional yon. Sorry po, Panginoon. Kaya ganito yan. Pag nagkamali ka, mag-sorry ka kaagad. May, wrong. Tapos pag nag-sorry ka, right. Ibig sabihin, patas na. Kaya sinabi ng Bible na wag mong patapusin yung araw, don't let the sun go down upon thy wrath. Kasi ibig sabihin, pag nagkamali ka, humingi ka kaagad ng sorry para maipantay mo. At hindi mawala yung reward mo. Ganon yung katindi, kapatid. Ngayon, isipin nyo yan. Hala, pastor, baka maubos yung reward ko. Kaya, wag ka nang maging marites. Pero tatandaan nyo ganito. Iba yung chismis, iba yung katotohanan. Ulit po, iba yung chismis, iba yung totoo. Minsan sinasabi ng iba, hindi, chismis lang yan. Paano kung totoo? Ibig sabihin, hindi ka accountable kasi totoo. Pero tatandaan mo, lahat ng mga salitang bibitawan mo, pwede yan makasira at makapanakit. Kaya, pipiliin mo rin kung kanino mo yan sasabihin. Kasi may mga tao na hindi na rin maghahanap o hindi na magre-research kung ano talaga ang totoo, tapos matitisod. Opo. Every idle word, napakahirap, ano po. Pero alam nyo, kaya tayo kumakanta, di ba pag kumakanta may lyrics yon. Every word doon may reward. Tapos di ba nagbabasa tayo ng Bible, yung Bible reading natin? Kaya pag nagbabasa ng Bible, naku, mag-participate kayo kasi may reward yun. Yung allowed. Kasi yung sabi niyan, speak. Pag hindi mo sinabi, pag nagbabasa ka lang, dito lang, walang reward. Kasi hindi mo in-speak eh. Pero pag in-speak mo yung word na yon, at okay at maganda yung word na yun, may reward pala yon. Kaya pwede kang maging madaldal. Ano? Sa mga verses, sa mga encouragement, at sa mga dapat madaldal ka. Kaya di ba, ang dami mo ng pagkukunan ng reward ngayon? Kasi sa words pa lang. Patatandaan nyo yung mga, sabi doon, with every secret things, Ecclesiastes, for God shall bring every work unto judgment with every secret things. Anong ibig sabihin ng every secret things? Yung mga hindi namin nakikita, makikita namin sa judgment seat. Kaya yung mga tinitingala natin ngayon, pagdating ng judgment seat, what? Gaganon tayo. Oh no! Di ba yung mga ngayon sa internet, tapos biglang sasabihin, what? Tapos sasabihin nyo, oh no! Tapos biglang, what?
Bakit? Kasi marireveal yun. At saka yung mga, alam, nako, ipoproclaim daw yun kung anong sinabi mo doon. Kasi kapag, di ba, pag binubulong mo, ibig sabihin, ayaw mong marinig ng iba. So, bakit ayaw mo marinig ng iba? Something wrong. Pero pag sinasabi mo, live, ibig sabihin, walang problema. Kaya pagka ibubulong mo, siguro ibubulong ko, wag na. Mababawasan ang reward mo. Kaya napakaganda po. Ngayon, every work, 2 Corinthians 5 verse 10. Ibig sabihin ng every work na yan, may nakatingin man o wala. Sa loob man yan ng church o sa labas. Kasi, pag ikaw ay nag-enroll, ito po yung baptism, pag nag-enroll ka, mayroon kayong homework. Hindi mo na yung ginagawa inside the school, pero kasama yun sa grade mo. Yung homework na yan. Alam nyo ba, ang paglilingkod natin, mas marami tayong paglilingkod sa labas kaysa sa loob. Kasi yung paglilingkod natin sa loob, Sunday, morning, evening, Saturday, at saka Wednesday. Ilan lang yun? 3 days lang yun. 7 yun, may 4 ka sa labas. Sa trabaho mo, sa pagninegosyo mo, doon ka gumagawa. At doon ang mas maraming points sa labas. Kasi walang nakatingin. Malalaman mo kung gumagawa ng homework yan pagdating ng pagpasok dito sa loob. Kasi ipapas niya na yung homework niya. At maganda, pag pinas niya yung homework niya, nakalagay sa sobre. Tapos kulay blue. Ayan. Ito na po, Pastor, yung homework ko. Sa offering plate pupunta. Ayan. Napakaganda. Every. Ibig sabihin lahat. Kaya sabi, pagdadamo man yan, yung mga kahit magdadamo, Pastor, inspired yan. Kasi may reward to. Yun naman yung sabi ng Bible, every work eh. Magwawalis man yan, magpupunas man yan, mag-aayos man yan. Ay, naku po. Lahat ng yan ay may reward. Kasi yung every na yan eh, every. O sa words na, tiba-tiba ka na doon. Oh, kaya pagka positive ka, marami kang reward. Tapos hindi ka judgmental. Tapos hindi ka anong tawag dito? Hindi ka yung false finders at saka critic. Marami ka talagang reward kapag nag-a-appreciate ka. Kasi words yung lumalabas dun eh. Tapos nai-encourage yung mga tao. Next po yung pangatlo is yung walk, yung buhay natin. Matthew 10:26. Fear them not, therefore, for there is nothing covered that shall not be revealed, and hid that shall not be known. Dito po sa mundo, pwede nating i-fake ang buhay natin. Pwede nating i-fake ang buhay natin. Pero sabi ng Bible, walang nakatago na hindi ipapahayag. Ipapakita lahat, i-reveal lahat, at malalaman ng bawat isa. Alam nyo, paano mo malalaman yung secret ng isang tao? Dito sa kanyang memory card. Nandito lahat ng secret niya. Sa memory card nito. Paano yun i-reveal, Pastor, sa mga tao? Doon sa judgment seat. Pwede niyan i-flashback sa mga memories natin. I-insert ng Panginoon sa mga memories natin. Kaya bigla na tayo, oh, what? Ganun pala yun. Wag na, malapit na, wag na. Di ba po? Paano ni-reveal ang Diyos ang kanyang gustong gawin at ipaalam sa tao? Noon yung vision. Ano po yung vision? Yun yung parang panaginip. Tapos biglang mawawala. Yun yung sample nung pamamaraan ng Diyos. Sa judgment seat, ewan ko lang, baka gamitin yon yung biglang, ting, yung di ba? Yung biglang lalabas dito, tapos meron kang maiisip na, nakikita nyo sa mga cartoons na yan, lalabas yung nangyari. Yan, baka ganon. Ganon katindi ang mangyayari.
So dito, ito po ang pinaghahandaan natin, yung judgment seat na to. Ito wala, safe na tayo dito eh. Yung 7 years na to. Itong judgment seat na lang. Kaya ano po ang dapat nating tandaan? Lahat ng oras ay gawin nating mahalaga. Lahat ng sinasabi natin ay gawin nating tama. At ito po ay totoo. Kaya yung mga pastor po na nagpipreach na ang bilis-bilis magsalita, tapos yung mga sinasabi niya mali. Anong mali? Mali sa buhay niya. Yung kumbaga, ang galing magsalita, pero hindi yun totoo eh. Yung make it a lie na sinasabi doon, yung defile. Ano yung defile? Kasi we as a preacher, yung dapat lang nating sabihin, yung totoo. Every word yun. Kaya marami pong sinungaling na pastor na talagang maraming palo. Opo, doon pa lang sa every word. So pagkatapos ng judgment seat po ay magkakaroon ng marriage supper, lahat ng may reward ay papasok dyan. Lahat ng walang reward ay papaluin, beaten with many stripes. Yung beaten with many stripes, Luke 12:24. Papaano yung palo, pastor? Tingnan natin, Luke 12:24. Tama ba yan? Kasi Diyos ang papalo. Tama ba yung verse natin? 12:24. Yan na ba yun? 42 naman yan. Beaten with many stripes. Wala na, nag-typographical error na tayo. Ayan. And that servant which knew his Lord's will, and prepared not himself, neither did according to his will, shall be beaten with many stripes. Yung gagawin po kasi sa judgment seat, yung good works at saka bad works, titimbangin. Yung good words at saka bad words, titimbangin din. Lahat ng ginawa, lahat ng sinabi ng isang Kristiyano, throughout nang siya ay nabaptize. Simula nang siya ay nabaptize ay titimbangin. Tapos buhay niya, titimbangin din. Kaya ang daming paluan dun eh. Ang maraming palo, yung times 2 dun, yung pastor. Bakit times 2 ang pastor? Kasi double accountable and double honor. Yung sinabi ng Bible that they will give account of you in the day of judgment. Kung gaano karami ang mga member natin, ganyan din karami ang accountability nating mga pastor. Kaya wag tayong magmayabang na marami tayong miyembro, tapos yung lahat ng mga miyembro natin, hindi maayos ang buhay nila. Kasi sila rin ay sisingilin sa atin. Tingnan po natin ang verse. Yung double honor. Yung worthy of double honor. Kaya po, mas matindi ang accountability naming mga pastor. Accountable kami sa pagpipreach namin. Let the elders that rule well be counted of double honor, especially they who labor in the word and in doctrine. Kaya malaga din yung doctrine. Yung give account unto God. Of you. Yung sinabi ng Bible. Kaya wag ho tayong masaya pagka may miyembro na umalis. Bakit? Kasi accountable tayo doon. Romans 14:12. So then every one of us shall give account of himself to God. Lahat po tayo mag-give account sa Panginoon. Pero yung pastor,
1 Peter 4 verse 5. Who shall give account to him that is ready to judge the quick and the dead? 2 Peter 3:15. Give account. Hebrews 13:17. Obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they must give account in the day of judgment. Nga, di ba, ang daming mga kapastoran na tuwang-tuwa sila kasi 3,000 yung mga member, 4,000, 5,000. Paano pag di mo na nabantayan? Kasi sabi ng Bible, they will give account. Doon sa mga miyembro na yon. Ibig sabihin, mas marami kang pananagutan. Hindi rin po ibig sabihin nito na huwag ka nang magparami ng miyembro. Ang ibig lang pong sabihin nito, na kung ano lang yung kakayanan mo, yun din yung sisingilin sa'yo. At saka huwag ka rin mainggit kung konti ang miyembro mo, lalo't lalo na napapakain mo at napapagawa mo sa kanila yung gold. Kasi minsan po ang goal na lang ng simbahan is paramihan. There's nothing wrong with paramihan. Kasi go ye and multiply. At saka gusto talaga ng Panginoon, marami. Pero tatandaan natin, accountable po tayo sa lahat ng yan. Hindi rin sinasabi natin na pakunti na lang tayo, at least parang walang ano. Iba po yung pakunti ng pakunti kaysa sa tamad. Iba yung ito lang talaga ang pinagkaloob ng Panginoon kaysa sa hindi ka na gumawa. So, ibig sabihin, lahat po ng desisyon na gagawin natin sa mga members natin, mga kapastoran, ay accountable po tayo. At required sa atin that a man be found faithful. Sabi doon, it is required for a steward that a man be found faithful. Gagawin natin lahat ng paraan para lahat ng mga membro maging faithful. Pag hindi sila naging faithful, kasalanan natin. Paano yun, pastor? May free will sila. Kasi I believe, kung ano ang pastor, yun ang magiging miyembro. Kung faithful ang pastor, yung mga members magiging faithful. Mawawala lang po sa atin yung accountability kapag ginawa na natin lahat, tinuro na natin lahat, tapos sila yung umayaw. Sila po ang tumalikod. In-encourage na natin, lahat-lahat ginawa natin. Kaya nga dapat po ang simbahan natin ay isang bahay na open ang kanyang pintuan. Lahat po nang umalis dito sa Concepcion ay welcome na bumalik. Bumalik po kayo hanggat may panahon pa. Dahil kung kayo po ay umalis, bukas palad naman po ang simbahan na ito, pag hindi kayo bumalik, accountable kayo sa pagtalikod nyo sa Panginoon. Kayo po, Concepcion Bible Baptist, wala kayong accountability because your door is open. Para po sa kanila. Kaya ganyan po ang mayayari sa judgment seat. Pagkatapos niyan, marriage supper of the Lamb, Battle of Armageddon, dito po tayo sa judgment of the living nation. Ito naman po ay mangyayari lang after 7 years tribulation. Yung nation po dito is yung kumukop sa Israel. During 7 years. Nation na po ang tinutukoy ng ship na ito. So yung verses po natin is yung Matthew 19, 28 to 29, Matthew 25, 31 to 46, then Matthew 25, 33 to 33. Ito po ang matindi. Itong Great White Throne Judgment. Kasi last na po ito na judgment. Yung mga faithful na maghahari po dito ay nasa likod po ng Panginoon, that where am I, there ye may be also. Pero yung pong galing dito sa outer darkness na ito, na hindi mga faithful na napalo, yung pwede lang kasing gawin ng isang ama sa kanyang anak, pag nagkamali, at pag hindi sumunod sa kanyang kalooban, palo lang. Hindi mo pwedeng tanggalin yung pagkaanak. Yung right of being a son, hindi mo yun pwedeng gawin. Kahit na sobrang sama pa ng anak mo. Yun po yung salvation na hindi pwedeng mawala sa atin.
Pero yung reward, pwedeng mawala yon. Ano mangyayari? Lalabas po sila dito. Yung verse po natin, and death and hell delivered up the dead which were in them. Pwede bang i-review muna, balikan muna yan? Kasi yan ka na nagkuhan. Pwede bang after ng judgment seat doon, bakit nagkaroon ng ganyan dyan? Okay. After po ng judgment seat, magkakaroon po ng war in heaven. Hindi, ibig sabihin, ang mga believers na faithful, saan pupunta? Okay. Dito po sa judgment seat, dalawa po ang nandito, faithful at saka unfaithful. Yung mga hindi na naging member, halimbawa po, na-save lang sila, di sila naging member, automatic po wala silang reward. Bakit wala silang reward? Kasi wala silang enrollment. Paano sila mag-graduate? Kaya sa ulit po, yung mga na-save na, magpabaptize na kayo. Magpabaptize po dapat talaga sila. Para po ma-member sila sa isang church, para makakuha sila ng reward. Yung mga faithful, mga kapatid, yung sinasabi nating may reward kanina, may crown, papasok po dito, enter into the joy of thy Lord, dito po sa marriage supper of the Lamb. Yung mga walang reward will be beaten with many stripes, they will be cast away. 1 Corinthians 9:27, cast into outer darkness, Matthew 25:30. Dito po sila ilalagay. Kailan at hanggang kailan? Until matapos po ang paghahari. Kasi, yung itong 1,000 years, if we suffer with Him, 2 Timothy chapter 2 verse 12, we shall also reign with Him. Yung may mga crown. Yung walang crown naman, ye shall suffer loss. At saka yung matindi dyan, kapatid, kapag ang Kristiyano po ay hindi naglingkod sa church age, magsasuffer pa rin siya. Kasi walang blessing, mandaming-daming problema, magkakagulo ang buhay niya, mahihirapan siya, wala siyang contentment. Kaya sinabi ng Bible, suffer, lose. Nag-suffer na, nawalan pa ng reward. Habang tayo po ay nagsasuffer din, dito naman sa paglilingkod, kasi magtitiis din tayo sa maraming mga pagsubok, pero ang kagandahan nun, maghahari tayo ng kasama ng Panginoon. Kaya kung pipili ka lang rin naman ng suffer, reign o suffer loss, piliin mo yung suffer reign. Kasi magsasuffer ka rin naman. Parehas lang na magsasuffer eh. So dapat, piliin mo na yung suffer reign. Huwag yung suffer loss. Pagkatapos po niyan, lahat ng mga faithful na papasok dito sa marriage supper of the Lamb ay sasama sa Panginoong Jesucristo sa Battle of Armageddon. Ito po yung the revelation of the Lord Jesus Christ in the Mount of Olives at the end of 7 years tribulation kasama ng mga angels and with the saints. Ito na po yun, bababa in the Mount of Olives. The false prophets and the beast will be cast alive into the lake of fire. Tapos po, si Satanas will be bound for 1,000 years with chain, with seal, for 1,000 years. Dito po sa bottomless pit. And then, papasok na ang judgment of the living nation. Lahat po ng mga tumulong sa Israel ay magiging sheep. Lahat ng kumalaban sa Israel ay magiging goats. Ibig sabihin, kasama sila ng beast and false prophet. Ito po ibig sabihin, kasama sila ng Israel na nakikipaglaban doon sa matinding gulo dito sa tribulation period. Ang sheep na nation na ito ay papasok, sila po ay katulad natin na hindi pa nakaranas ng physical death. Manganganak po sila dito. Yan ang paghaharian natin. Kasi hindi naman tayo pwede maghari. Mga hari tayo lahat, tapos haharian natin yung kapwa-hari. Oh, hindi pwede yun. Isa lang ang, sa isang kingdom, isa lang ang maghahari. So, ang paghaharian po natin dito is mga nations. Nations po. So, yung ating subject, ayan, yun po yung mga tribulational saints. Okay? Of course, kasama din natin yung mga na-rapture dito,
na napugutan. Maghahari din sila kasama dito. Okay? So pagkatapos po itong millennial kingdom ay 1,000 years lang. The child shall die 100 years old. Yung mapipleg, yan. Yung hindi magsasamba sa Jerusalem, 100 years, mamamatay ang mga yon. So may mamamatay pa po dito. After this millennial kingdom, para lang po ito sa mga faithful. Kaya kahit na gaano po kahirap, antayin natin ang rapture. Dalawa po ang finish line ng ating paglilingkod. Una, pag namatay tayo na naglilingkod. Finish line natin yon. Pangalawa, pag nadatnan tayo ng rapture. Finish line din po natin yon. So, alinman sa dalawang yon, ang finish line natin. Kanya-kanya po ang ating finish line. Baka yung sa akin, after 40 years. Pero baka yung sa'yo, after 3 years na lang. Di ba malapit na? Pero wag kang maging masaya. Kasi ibig sabihin, may taning na rin ang buhay mo pag ganun. Pero tandaan nyo, may finish line tayo. Yun lang, dalawa lang. Death at saka rapture. Pagkatapos po nito, ay palalabasin si Satanas for a little season. Dito po sa Gog and Magog. A fire from heaven will devour Satan and those who are being tempted by him. At silang lahat ay itatapon sa lake of fire. Si Satan ay tatanggalan ng kapangyarihan at itatapon sa lake of fire. Pagkatapos po niyan, meron ng last, second, and final resurrection. Yung mga kaluluwa na nasa loob ng impyernong ito na may apoy, ay mare-resurrect. Revelation 20 verse 11, 12, 13, 14, and 15. Pagka-resurrect po nila, ay harap sila kasabay nito. Ayan. Revelation 20 verse 13. And hell delivered up the dead which were in them. Lahat ng laman. Ito, empty na kasi ito. Dahil lumabas na po ito, si Satanas. Ito namang nandito, lumabas na po ito dito. At sila po ang unang occupants, yung mga demons at mga fallen angels, dito sa lake of fire. Pangalawa lang po si Satanas doon. At saka yung mga na-tempt niya sa Gog and Magog. Pangatlo naman, na pupunta doon yung mga galing sa hell. Ito ay mariresurrect. Ito itatapon alive. Tapos ito naman, itatapon, inano muna dito, binarbecue muna, tapos nilunod doon. Kasi pauulanan sila ng apoy, katulad ng Sodom and Gomorrah. Dito po, sa Great White Throne Judgment, dalawang klase ang haharap dito. Dalawang klase ng tao. Yung nakasulat sa Book of Life, ito, nakasulat to sa Book of Life, at saka yung hindi nakasulat sa Book of Life. Ang sino mang hindi nakasulat sa Book of Life ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Yung nakasulat po, papasok po dito dahil sa sakit at pighati at pagsisisi na umiiyak sila, God shall wipe away all the tears from their eyes, Revelation 21 verse 3. Tayo naman po, dito lang po tayo sa likod ng Panginoon. That where am I, there ye may be also. Pangako talaga ng Panginoon yon. At bago po papasok ang eternity, magkakaroon ng renovation of the earth. Aakyat po itong lahat ng mga saved kasama ang Panginoon, kasama yung mga naghari doon sa third heaven. And this renovation of the earth will happen. Galing ng second heaven, planetary heaven, hanggang sa earth. Tutunawin po yan. Babalik yan into its simplest form. Ito po yun, the picture. The process, 2 Peter 3 verse 6 to 12, the element shall melt and everything will be burned. Tutunawin, babalik yan sa simplest form na atom. Kaya totoo ang sinasabi ng science that energy is never been created and will never be destroyed. Dahil sa loob ng atom na yan, mayroon electron, proton, and neutron. At hindi yun pwedeng wasakin, hindi yun pwedeng sirain, dahil yun ang pinaka-original na form. At pagkatapos po na ito ay masunog lahat-lahat, magkikreate ang Diyos ng new heaven and new earth. At dito natitira yung mga unfaithful na mga galing sa outer darkness ay hindi po makakapasok sa New Jerusalem, which is the new heaven. Dito lang po sila sa baba, sa new earth.
Hindi rin sila makakakain ng tree of life kasi isa yun sa mga reward. Yung libre lang, pastor, ano yung libre? Di ba, pagka pumasok ka sa isang restaurant, tapos wala kang pera, sabihin mo, pahingin tubig. Tubig ang libre. Bakit? Revelation 21 verse 6, the fountain of life freely. Kahit na sino pwedeng uminom ng tubig na yon. Eh yung tree of life, para yon sa mga faithful. Ano yon? Isa sa mga rewards po natin. Kaya kung gusto mong makatikim nun, hidden manna, para din po yun sa atin. Kaya ang dami po mawawala eh. Tapos hindi sila pwedeng pumasok sa Holy City. Ba't hindi sila pwedeng pumasok? Kasi nung binild ng Panginoon yung church, hindi sila pumasok dito eh. Lagi sila nasa labas. Pag linggo, nasa outing sila. Pag prayer meeting, nasa swimming sila. Pinagpapalit nila ang paglilingkod sa Panginoon doon sa mga makamundo. Wala sila sa loob, nasa labas sila palagi. Kaya magtaka ka na lang, yung mga lumalabas, ano po? Mag-isip-isip na po kayo, yung lumalabas pag nagsiservice. Lumalabas lang po, pastor, kasi naiihi. Okay lang yun. Bumalik kayo sa loob. Bakit? Kasi, ang laki-laki po ng mawawala sa isang Kristiyano. At tatandaan po natin, this study, ito po ang pag-aaral na ito, ay hindi po ito mandatory na dapat mong sundin. Dapat mo lang aralin ito. Alamin mo lang. Kasi, ewan ko po, pastor, bakit ayaw nila itong outer darkness? Di ba nila alam na ito ang magtutulak sa'yo na kahit na ano ay hindi mo gagawin para masira ang paglilingkod mo? Hindi mo gagawin. Kasi, naku po, 1,000 years. Tapos may palo pa. Di pa natin alam kung ilang beses yun. Eh, Diyos pa mo ang papalo. Glorified body na nga tayo. Yes, we are glorified body. Pero, kung hindi mangyayari yon, hindi kasi makakabawi ang Panginoon. Sabi niya, I will recompense. Vengeance is mine. Alam niyo po ba kung ano yung pinakamasakit? Yung alam mong may magagawa ka at kayo mong gawin, pero hindi mo magawa. At di mo pwedeng gawin. Yun eh. Yung bang pwede kang magalit, pero hindi mo pwedeng gawin. Kaya po mayroong heart attack. Kasi gusto mo magalit, di mo magawa. Gusto mong bumulyaw, di mo magawa. Isipin nyo na lang po ito. Ginawa na lahat ng Panginoong Jesucristo, tayo po yung magkuklose na. Pero ano ba ang ginawa ng mga anak niya? Binigay na lahat eh. Libre na ang kaligtasan. Oh. Tapos free pa. Pipili ka. Papasok ka ba sa church? Magpapabaptize ka ba o hindi? Tapos magsisimba ka ba o hindi? Libre rin. Hindi ka rin pinipilit ng Diyos. Hindi ka tinatakot na pag di ka nagpabaptize, di ka na masisave. Hindi. Libreng-libre lang po talaga. Pero alam nyo po, ano yung pinakamasakit doon? Yung hindi kiniklaim ng mga Kristiyano ang kanilang karapatan. At hindi nila na-appreciate yung kabutihan po ng Panginoon. Biruin mo, buhay, libre din naman ang buhay. Libre din ang lakas. Tapos sabi doon, all things are for your sake. Lahat ng bagay na yan para sa'yo. Alam niyo po ba na ang lahat ng bagay na nasa mundo para sa atin? Kaya i-claim natin. Lahat ng blessing para sa atin. I-claim natin. Lahat ng pagpapala para sa atin. I-claim lang po natin sa Panginoon. Tapos yung mismong mga anak niya, yun yung ayaw eh. Pag si-church ka ng Panginoon, mag-church ka ng 30 years kasi maghahari ka ng 1,000 years. Plus eternity. Mag-serve ka ng 10 years, 20 years, bibigyan ka ng corona for 1,000 years, bibigyan ka ng morning star, patatayuan ka ng pillar, pauupuin ka sa tabi ng Panginoon. Ba't ayaw ng tao? Ba't ayaw ng Kristiyano? Bibigyan ka ng mansyon dun pa sa taas. Tapos may service ka pa. Ano yung service mo? Kabayong lumilipad.
Tapos biruin nyo po, ipagpapalit ng tao. Nung lumilipad po ang eroplano, tinitingnan ko, lumiliit po talaga yung nasa baba. Anong ibig sabihin? Kahit gaano kalaki ang accomplishment mo, pag tiningnan ka ng Panginoon, dahil nasa third heaven siya, nasa atmospheric heaven pa lang po ako, wala na akong makita sa baba. Wala nang kwenta yung nasa baba. Bakit di mo na makita? Ano na yung mga kalabaw doon? Ano yung mga lupa doon? Ano na yung mga pera doon? Ano yung mga tao doon? Di mo na mapis. Bakit? First heaven pa lang po yun. Ayaw ng Panginoon na doon mo ibigay yung buhay mo dahil maliit yun. Maliit yun. Ibig sabihin kung saan tayo nakatayo ngayon, maliit ito. Hindi ito kasing halaga ng gusto ng Diyos na ibigay sa atin na biyaya at pagpapala. Tutumbas po sa eternity. Kaya alam po ninyo, kung pwede lang, at ang maganda pa sa ministry is ito, hindi mo kailangan ng malaking pera. Kung ministry talaga ang hinahanap mo, ang kailangan mo lang ibigay ang lahat ng nasa iyo. Yun lang. Alam nyo, pag magmi-ministry ka, makakain ka lang. Makaano ka lang yung pagwiwin po namin ng kaluluwa, di na namin kailangan ng milyon. Kasi pag may panggas lang sa motor, may battery lang yung mga namin, yung mga sounds namin. Makapunta lang kami sa isang lugar. Kaya na namin kumuha ng maraming kaluluwa para makapaghari ng 1,000 years at dito sa eternity. Napakabilis at napakadali. Di mo kailangan na maging maganda at yung building mo talagang pride lang yan eh. Hindi ko po sinasabi na mali yung building. Hindi ko po sinasabi na mali yung magkaroon ng mga magandang sasakyan, yung magandang... Hindi yun mali. Pero alam nyo, simpleng-simple lang po talaga ang ministry. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Yun talaga ang pinaka-ministry. At napakadali nun. Napakadali nun. Napakadali. Tanggalin mo ito lahat. Yun ang pinaka-focus ng Panginoon. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world? Kaluluwa kasi. Ang pinaka po ng Panginoon. Yung pinaka-punteriya niya. Kaya napakadali pala nun, napakasimple pala nun. Hindi po imposible na hindi tayo makakakuha ng reward. Hindi po imposible. Ano ang ibig sabihin? I-invest mo ang buhay mo, lahat ng nasa iyo, para po sa kaluluwa. Para sa kaluluwa. Ngayon po, huwag niyong tatalikuran ang simbahan niyo na ito. Bakit? Saan ka man pumunta, hindi mo pwedeng ipagpalit ang iyong pamilya. Saan ka man makarating, hindi mo yan pwede ipagpalit. Kahit gaano pa yan kasama, kahit gaano pa yan, ano pa ang record niyan, hindi mo yan pwede ipagpalit. Ibig sabihin, you only have one church na kung saan mo matatagpuan yung kalinga ng iyong Ama, yung kalinga ng Diyos. At eto na yon, nandito ka na. Huwag ka nang tatalikod. Yumuko po tayo at mananalangin tayo sa Panginoon. Amang banal dakilang Diyos. Kapatid, hindi po biro itong ating nakita. Ipinakita po ito ng Panginoon sapagkat nakita niya ang inyong sacrifice at ang inyong puso. Wala pong mawawala sa inyo. Kung ang lahat ng ito ay gagawin niyong inspirasyon at gagawin po ninyong stepping stone na lalo pa kayong tumatag. Stepping stone na lalo pa kayong maging faithful at lalo pa kayong magmahal sa gawain. Alam niyo po kung bakit kahit gaano kahirap, ay hindi kami pwedeng tumalikod. Dahil sa mga mangyayari in the future, na kahit tadtarin pa po ng pinong-pino sa sobrang hirap, sa sobrang sakit, ang mga katawan natin, hindi po tutumbas doon sa gusto ng Panginoon na ibigay na mana sa atin. Gusto po ng Panginoon na ipamana yung millennial kingdom. Gusto po ng Panginoon na ipamana yung eternity. Lahat ng mga bagay na yan, gusto niyang ipamana sa'yo. Take this message personally. Gusto niya yan ibigay sa'yo. Gusto niya yan ipamana sa'yo.
ang gawain po ay nakakapagod, nakaka-stress, nakakalula, nakakaubos ng lakas. Pero hindi yan tutumbas sa lahat ng mga piniprepare ng Panginoon. Yun lang makaupo ka sa tabi ni Jesus Christ in His throne. Sobrang laki ng reward na yan. Yun lang patatayuan ka ng pillar in remembrance and in appreciation of your faithful service. Ako po, iilan lang ang nakakaalam ng malaking dahilan na ito. At isa ka sa nakaalam. Huwag kang tatalikod at huwag kang hihinto. Tuloy lang sa paglilingkod sa Panginoon. Sana po ang gabing ito ay isang pagpapala sa ating lahat. Salamat po, Panginoon, sa inyong mensahe. In Jesus' name, amen. Amen, Pastor. Salamat po, Pastor Erwin. Sana makita natin, this learning that we have should be a turning point na lalo pang iigi yung paglilingkod mo. Indahin natin kahit ano pang sakit. Yung nga, tagtaring pinong-pino. No wonder yung mga preacher natin doon, kahit na may sakit, banat pa rin. Bakit? In everyone eh. Dito. You know, may isang, habang nagtuturo kami, kasi dito sa judgment seat, nandyan tayo at the back, di ba? Ako nung una talaga, I'm thinking na pag ikaw ay may kakulangan, doon sa judgment seat, nandoon, kahit faithful, iiyak. Yung sa pagtuturo pala, hindi pala tayo ang iiyak dito. Kung alam niyo sino mga iiyak? Yung mga umiiyak pa rin dito. Hindi na pala iwa-wipe ni God yung tears in my eyes. I will not have a tears in my eyes. Pag faithful ka. Oo. Kaya alam niyo, sabi ko, dito pa lang, grabe ng iyak mo. Dito talaga iiyak ka eh. Iyakan mo yung kaluluwa, iyakan mo yung mga burdens mo na is mo ma-accomplish sa gawain ng Diyos. Dito ka iiyak. Gawin mo yung pinaka-the best mo dito. Pero pag nandyan na at nabigyan ka na ng corona, hindi na, tapos na. Tapos na. Dito naman ang joy. Dito ang saya. Dito ang enjoyment. 1,000 years, pero mas matindi pa. Dito for eternity. Puro saya na. Bakit? Kasi, yun ang tinanim mo rin. They that sow in tears eh. Akala ko shall reap in joy. Akala ko yung sow in tears, reap in joy, yun lang para sa kaluluwa. Hindi pala eh. Iyakan mo yung ministry, iyakan mo yung paglilingkod mo, iyakan mo lahat, pati kaluluwa. Dito din sa pagtuturong ito, isa na nakita ko ay ito. Ng isang kaluluwa ng tao, katumbas pala ang halaga niya ng buong mundo. Nasabi mo na, oo nga, what shall it profit a man if he shall gain the whole world? Whole world pala, ang katumbas ng isang kaluluwa. Gaano kamahal yan? Sobrang mahal yan. Sabi ko, pambihira. Maraming kaluluwa pa. Maraming street preacher pa. Kaya pangaral lang sila ng pangaral. Ayun, mga kapatid sa pananampalataya. Kaya ang giving natin sa mission, it's already worth. Really worth. At giving natin sa local din, really worth. Oo. Kaya sa akin ngayon, ang thinking ko, wala mga kapatid eh. Pera lang yan. I-invest mo sa gawain ng Panginoon. Sabi ko, grabe. Kaya sabi ko, salamat. Balik-balikan natin to. Amen? Balik-balikan nyo to, absorb ito ng bawat mga member. Pag hindi, pag nalugi pa kayo at napapunta pa kayo dito, hindi ko na kasalanan, hindi na namin kasalanan. Wala na kaming pananagutan sa inyo. Amen? Sinet up ko itong seminar na ito para sa lahat ng members sa simbahan. Pag hindi niya naunawaan at hindi niya, kayo lugi, hindi ako. Amen?
And I hope makikita na natin na doon na tayo. Kaya nga, yung sabi niya, pagkuhan mo ganyan, ang lahat ng mga accomplishment dito sa lupa, wala na, hindi mo na makita eh. Pag nandun ka, oftentimes, mahalaga so much pang accomplishment natin dito sa lupa. Hindi masama, may magagara ka dito. Tama naman sabi. May bahay ka dito, may mga lupa ka dito. Pero iwanan mo lahat yan. At pag yan hindi napapakinaman na gawain ng Panginoon, zero ka dyan. Amen ba? Salamat sa Diyos. Amen? Tumayo tayong lahat. We'll give a love gift. Amen? Amen? Pangatlo na to. Kuan din to. Actually, pang-apat na pala ito. Nagpa-love gift ako highest bill sa 2